Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po ang inyong mga puso ngayon? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, nasaan man kayo naroroon. Muli, narito ako upang samahan kayo sa isang kwentong tiyak na kakatok sa inyong mga damdamin. Handa na ba kayong pakinggan ang katotohanan sa likod ng mga maskara ng pag-ibig at pamilya? Madalas nating naririnig na ang pamilya ang ating sandigan, na ang dugo ay mas matimbang kaysa sa tubig. Pero paano kung ang mga taong inaasahan mong mag-aalaga sa iyo, sa iyong pagtanda, ay siya ring mga taong magtutulak sa iyo sa bangin ng kawalan? Paano kung ang kapalit ng sakripisyo ay isang malamig na pagtalikod? Simulan na natin ang kwento. Kalansing. Isang matunog na kalansing ng kutsara ang bumasag sa nakabibinging katahimikan ng hapagkainan. Sa loob ng marangyang dining room ng Villa Verde, kung saan ang lahat ay kumikinang sa linis at yaman, ang tunog na yon ay tila isang malakas na putok ng baril. Napatigil sa pagnguya si Lola Guni. Ang kanyang kanang kamay, na mahigpit na nakahawak sa pilak na kutsara, ay nanginginig ng hindi niya mapigilan. Dahan-dahang tumulo ang sabaw mula sa kutsara. Pumatak ito sa kanyang baba bago tuluyang dumikit sa mamahaling puting mantel ng lamesa. Isang maliit na mantsa sa gitna ng perpektong kaputian. Bumilis ang tibok ng puso ni Lola Guni. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa takot. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Vanna Bagsik. Ibinaba nito ang kanyang wine glass ng dahan-dahan, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik na nakatuon sa mantsa sa mantel. Walang sinabi si Vanna. Tinitigan lang niya ang mantsa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lola Guni nang may halong pandiri, para bang ang matanda ay isang maruming insekto na nakapasok sa kanyang palasyo. Yumuko si Lola Guni. Sinubukan niyang punasan ang mantsa gamit ang nanginginig na napkin, pero lalo lang itong kumalat. Sa tabi ni Vanna ay nakaupo si Kawayan, ang kaisa-isang anak ni Lola Guni. Nakita ng matanda ang pag-iwas ng tingin ng kanyang anak. Nagpatuloy lang ito sa paghiwa ng steak sa kanyang pinggan. Tila walang naririnig, tila walang nakikita. Gustong sumigaw ni Lola Guni, gustong tawagin ang pangalan ng anak, pero nanuyo ang kanyang lalamunan. Huminga ng malalim si Vanna bago nagsalita. Ang boses niya ay malambing, pero may talim na humihiwa sa hangin. Sinabi niya na hindi na ito pwedeng magpatuloy. Sinabi niya na pagod na ang mga katulong kakalinis ng mga kalat ni Lola Guni. Sinabi niya na ang bahay na ito ay para sa mga disente, hindi para sa mga umaaamoy lupa. Nanatiling tahimik si Kawayan. Ang tunog lang ng tinidor at kutsilyo niya ang naririnig. Tiningnan ni Lola Guni ang kanyang anak. Ang batang pinalaki niya ng mag-isa matapos mamatay ang kanyang asawa. Ang batang ibinili niya ng gatas kahit siya ay gutom na. Ngayon, ang batang yon ay hindi man lang makatingin sa kanya. Ang katahimikan ni Kawayan ang pinakamasakit na insulto sa lahat. Tumayo si Vanna at naglakad palapit kay Lola Guni. Humawak siya sa balikat ng matanda. Mahigpit, masyadong mahigpit. Sinabi ni Vanna na may maganda silang balita. Dadalhin daw nila si Lola Guni sa isang lugar na mas presko ang hangin. Isang bakasyon. Para raw ito sa ikabubuti ng kalusugan ng matanda. Aalis daw sila ngayong gabi, agad-agad. Nagtaka si Lola Guni. Gabi na at bumubuhos ang malakas na ulan sa labas. Bakit ngayon? Bakit nagmamadali? Sinubukan niyang magtanong gamit ang kanyang garalgal na boses, pero hindi siya pinakinggan. Sa loob ng ilang minuto, binihisan siya ng mga katulong. Hindi na sila nag-abala pang mag-impake ng maraming gamit. Isang maliit na bag lang ang inilagay sa kanyang paanan, habang isinasakay siya sa likod ng malaking van. Malamig ang loob ng sasakyan. Amoy balat at mamahaling pabango, pero walang init ng pagmamahal. Si Kawayan ang nagmaneho. Si Vanna ay nakaupo sa passenger seat.
Abala sa pagpindot sa kanyang cellphone, umalis ang sasakyan sa Villa Verde. Nakatanaw si Lola Guni sa bintana habang papalayo sila sa bahay na ipinundar ng kanyang yumaong asawa. Ang bahay na puno ng alaala ng tawanan at pangarap, ngayon ay iiwan na niya. Lumipas ang ilang oras. Ang mga ilaw ng syudad ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng dilim ng mga puno at talahiban. Lumakas ang ulan at ang patak nito sa bubong ng van ay tila mga bato na bumabato sa dibdib ni Lola Guni. Napansin ni Lola Guni na nag-iba ang daan. Hindi ito ang daan papunta sa mga kilalang resort o probinsya. Ito ay isang liblib na daan, bako-bako at walang ilaw. Putik at damo na lang ang nakikita sa headlights ng sasakyan. Kinabahan si Lola Guni. Kumapit siya ng mahigpit sa armrest ng kanyang inuupuan. Tinawag niya si Kawayan. Tinanong niya kung saan sila pupunta. Walang sumagot. Tumingin si Kawayan sa rearview mirror. Nagtama ang kanilang mga mata sa salamin. Sa isang saglit, nakita ni Lola Guni ang luha sa mata ng kanyang anak. Pero nakita rin niya ang isang bagay na mas nakakatakot, ang pagsuko. Biglang tumigil ang sasakyan sa gitna ng kawalan. Madilim ang paligid, tanging ang hagupit ng hangin at ulan ang naririnig. Lumingon si Vanna at ngumiti ng matipid kay Lola Guni. Sinabi ni Vanna na nandito na sila. Pero nang tumingin si Lola Guni sa labas, wala siyang nakitang bahay, wala siyang nakitang ilaw, wala siyang nakitang kahit ano, kundi ang madilim at mapanganib na gubat. Pinatay ni Kawayan ang makina ng sasakyan. Sa pagkawala ng ugong ng makina, mas lalong umingay ang mundo sa labas. Ang hampas ng ulan sa bubong ng van ay parang libu-libong maliliit na kamao na kumakatok, humihingi ng hustisya. Ang hangin ay humahagulgol sa pagitan ng mga puno. Mahigpit ang hawak ni Kawayan sa manibela. Namumuti na ang mga knuckles ng kanyang mga daliri. Gusto niyang sumuka. Ang sikmura niya ay parang pinipiga ng isang malamig na kamay. Hindi siya makalingon sa likod. Alam niyang nakatingin sa kanya ang kanyang ina. Ramdam niya ang bigat ng tingin nito na tumatagos sa kanyang batok. Nabasag ang katahimikan sa loob ng sasakyan nang magsalita si Vanna. Ang boses ng asawa niya ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Malamig, mabilis. Inutusan siya ni Vanna na bumaba na. Sinabi nitong bilisan ang kilos, baka may dumaan na ibang sasakyan. Kahit na imposibleng may dumaan sa liblib na daang yon ng Barrio Agos Lupa sa gitna ng bagyo. Hindi gumalaw si Kawayan. Nakagluwang kanyang mga mata sa wiper ng sasakyan na nakatigil na sa paggalaw. Pinalo ni Vanna ang dashboard. Napapikit si Kawayan sa gulat. Sa mataas na boses, ipinaalala ni Vanna ang kanilang usapan. Ang utang, ang kahihiyan, ang kalayaan. Sinabi ni Vanna na kung hindi ito gagawin ni Kawayan, siya mismo ang gagawa at hinding-hindi na makikita ni Kawayan ang kanyang ina kailanman. Dahan-dahang binuksan ni Kawayan ang pinto. Sinalubong siya ng malakas na hangin at ulan. Sa isang iglap, basang-basa na ang kanyang damit, pero wala siyang naramdamang lamig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pamamanhid ng kanyang pagkatao. Umikot siya sa likod ng van at binuksan ang trunk. Kinuha niya ang wheelchair. Ibinaba niya ito sa maputik at madamong gilid ng daan. Ang gulong ng wheelchair ay agad na lumubog sa malambot na lupa. Binuksan ni Vanna ang sliding door sa gilid. Hinila nito ang wheelchair palapit sa pinto. Humarap si Kawayan sa kanyang ina. Si Lola Guni ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagkalito. Basa na rin ang pisngi ng matanda, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa luhang kanina pa umaagos. Lumapit si Kawayan para buhatin ang ina. Magaan lang si Lola Guni, sobrang gaan, parang butot balat na lang. Habang binubuhat niya ito, naamoy niya ang pamilyar na amoy ng kanyang ina. Amoy ng lumang pulbos at gamot. Ang amoy na kinalakihan niya. Ang amoy ng bahay. Nang mailapag niya si Lola Guni sa wheelchair, kumapit ang matanda sa kanyang braso. Mahigpit.
Ang mga daliring nanginginig ay bumaon sa kanyang basang polo. Nagsalita si Lola Guni. Ang boses niya ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Tinanong niya kung bakit. Tinanong niya kung anong kasalanan niya. Tinawag niya si Kawayan sa pangalang ibinigay niya rito noong sanggol pa ito. Anak? Hindi nakasagot si Kawayan. Tinanggal niya ang kamay ng ina sa kanyang braso. Dahan-dahan, pero para kay Lola Guni, ang pagtanggal na yon ay mas masakit pa sa anumang sampal. Lumabas si Vanna sa sasakyan, bit-bit ang maliit na bag ng gamit ni Lola Guni. Inihagis niya ito sa paanan ng matanda. Hindi na siya tumingin. Tumalikod agad si Vanna at sumigaw kay Kawayan na sumakay na. Tinalikuran ni Kawayan ang kanyang ina. Habang naglalakad siya pabalik sa driver's seat, narinig niya ang sigaw ni Lola Guni. Isang sigaw na puno ng pighati. Isang sigaw na magmumulto sa kanya habang buhay. Pinaandar niya ang sasakyan. Mabilis. Walang lingon-lingon. Ang gulong ng van ay nagtalsik ng putik sa direksyon ng kanyang ina. Naiwan si Lola Guni sa dilim. Ang tanging ilaw na nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ang tail lights ng sasakyan ng kanyang anak ay unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyan itong lamunin ng gabi. Wala na sila. Sinubukan ni Lola Guni na igalaw ang wheelchair. Gusto niyang humabol. Gusto niyang sumigaw na, "Hintayin niyo ako. Huwag niyo akong iwan dito." Pero vast na ang gulong sa putik. Sa bawat pagtulak niya, mas lalo lang itong lumulubog. Dahil sa puwersa at sa dulas ng lupa, tumagilid ang wheelchair. Bumagsak si Lola Guni sa putikan. Ang mukha niya ay sumubsob sa malamig at maruming lupa. Ang ulan ay walang awang humahampas sa kanyang likod. Sinubukan niyang gumapang. Kinaladkad niya ang kanyang paralisadong katawan gamit ang nanghihina niyang mga braso. Sumigaw siya ulit. "Kawayan! Kawayan!" Pero ang sagot lang sa kanya ay ang kulog at kidlat. Unti-unting nanlabo ang paningin ni Lola Guni. Ang lamig ay tumagos na sa kanyang buto. Ang pagod at sakit ng loob ay naghalo. Hinihila siya papunta sa kadiliman ng kawalan malay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, handa nang tanggapin ang katapusan. Ngunit bago tuluyang magdilim ang lahat, may naaninag siyang liwanag. Isang munting bilog ng ilaw sa gitna ng dilim. Isang flashlight. May mga paang naglalakad sa putikan, papalapit sa kanya. May boses ng isang matandang lalaki at isang babae, pero hindi na niya naintindihan ang sinasabi nila. At pagkatapos, wala na. Amoy ng pinakuluang luya at usok ng kahoy. Ito ang unang bumungad sa pang-amoy ni Alona, habang dahan-dahan niyang pinupunasan ng mainit na bimpo ang braso ng matandang babae. Sa labas, humuhupa na ang bagyo, pero ang lamig ng hangin ay sumisingit pa rin sa mga siwang ng dingding na kawayan ng kanilang maliit na kubo. Tinitigan ni Alona ang mukha ng matanda. Maputla ito. Halos kasing kulay ng papel at puno ng malalalim na guhit ng panahon. Sino kaya siya? Paano nakarating ang isang tulad niya na halatang galing sa marangyang pamilya base sa tela ng suot nitong damit? Sa gitna ng putikan sa Baryo Aguslupa, biglang gumalaw ang mga talukap ng mata ng matanda. Dumilat ito ng mabilis. Ang mga mata ay puno ng takot at pagkabigla. Agad itong napahawak sa banig, tila naghahanap ng kakapitan. Mabilis na hinawakan ni Alona ang kamay ng matanda. Ang palad nito ay magaspang sa lamig, pero malambot ang balat. "Lola, Lola, huwag po kayong matakot," malambing na sabi ni Alona. Ang boses niya ay parang agos ng tubig, kalmado, nakakapagpapanatag. "Ligtas na po kayo. Nandito po kayo sa amin." Inilibot ni Lola Guni ang kanyang paningin. Wala na ang mamahaling chandelier ng Villa Verde. Wala na ang malambot na kama. Ang nakikita niya ay isang bubong na gawa sa nipa na may bahid ng tulo ng ulan at isang lamparang gasera na sumasayaw ang liwanag sa dilim. Sinubukan niyang bumangon pero masakit ang kanyang buong katawan. "Nasaan? Nasaan ako?" Garalgal ang kanyang boses. "Ang anak ko, si Kawayan." Napatingin si Alona sa pinto ng kubo.
kung saan pumasok si Tatay Banwa. Dala ng matandang lalaki ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Ang suot ni Tatay Banwa ay kupas na kamiseta at shorts, pero ang ngangiti sa kanyang muka ay mas maliwanag pa sa gasera. Gising na pala ang ating bisita. Masiglang bati ni Tatay Banwa. Ibinaba niya ang lugaw sa maliit na mesa sa tabi ng higaan. Wala kaming nakitang kasama mo sa daan, Lola. Ikaw lang. At ang wheelchair mo na nakataob sa putik. Mabuti na lang at narinig ni Alona ang iyak mo kahit malakas ang ulan. Natahimik si Lola Guni. Ang alaala ng pagtulak sa kanya, ang pagtalikod ng sasakyan, at ang huling tingin ng kanyang anak ay bumalik lahat ng sabay-sabay. Isang matinding kirot ang kumirot sa kanyang dibdib, mas masakit pa sa lamig ng gabi. Pumikit siya ng mariin para pigilan ang luha. Wala na sila. Iniwan na siya. Kumuha si Alona ng kutsara at sumalok ng lugaw. Hinipan niya ito ng dahan-dahan bago itinapat sa bibig ni Lola Guni. Kumain muna kayo, Lola. Bulong ni Alona. Pasensya na po kayo. Ito lang ang nakayanan namin. Mainit na lugaw na may luya. Pampainit ng sikmura. Tinitigan ni Lola Guni ang lugaw. Simpleng lugaw. Walang sahog na karne, walang palamuti. Pero nang tikman niya ito, nalasahan niya ang init at ang pagmamahal sa pagkaluto. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naramdaman niyang may nag-aalaga sa kanya. Hindi dahil binabayaran, kundi dahil gusto tumulong. Sa Villa Verde, kumakain siya ng steak pero malamig ang pakikitungo. Dito, lugaw lang ang hain pero busog ang kanyang puso. Habang kumakain si Lola Guni, abala naman si Tatay Banwa sa isang sulok. Inaayos ang isang bagay, ang wheelchair. Nililinis niya ang putik mula sa gulong at pilit na itinutuwid ang isang nayuping bakal gamit ang martilyo. Medyo nasira ang preno, pero magagawan ko to ng paraan, sabi ni Tatay Banwa habang pinupunasan ang pawis sa noo. Kailangan niyo to para makagalaw-galaw. Hindi makapaniwala si Lola Guni. Ang mga taong ito, na wala halos makain at nakatira sa isang kubo na halos liparin ng hangin, ay iniligtas siya at inaayos pa ang kanyang gamit. Samantalang ang sarili niyang kadugo, itinapon siya na parang basura. Salamat! Iyon lang ang nasabi ni Lola Guni. Masyadong maliit ang salitang yon para sa nararamdaman niya. Ngumiti si Alona at inayos ang kumot ng matanda. Magpahinga na po kayo ulit. Ligtas po kayo dito. Tumayo si Tatay Banwa at lumapit sa bintana. Tumanaw siya sa labas, sa madilim na lupain ng Baryo Agos Lupa. Unti-unting nawala ang namong ngiti sa kanyang mukha at napalitan ito ng isang malalim na buntong hininga. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak, tila may pasan na mabigat na daigdig. Napansin ni Alona ang lungkot sa mata ng kanyang lolo. Lumapit siya at humawak sa braso nito. Tay, bakit po? Iniisip niyo pa rin ba yon? Hindi lumingon si Tatay Banwa. Ang boses niya ay mahina. Ayaw niyang marinig ng kanilang bisita. Pero dinig na dinig ito ni Lola Guni sa katahimikan ng gabi. Hindi ko alam kung hanggang kailan natin mapapanatiling ligtas ang matandang yan dito. Alo, sabi ni Tatay Banwa. Dumating na ang sulat kanina bago bumagyo. Ang bagong may-ari ng lupa. Gusto na tayong palayasin. Sa susunod na linggo, baka wala na tayong matirhan at wala na rin tayong matutulungan. Nanlaki ang mga mata ni Lola Guni. Ang lupang tinatapakan nila ngayon. Ang lupang kinatitirikan ng bahay ng mga taong sumagip sa kanya ay pag-aari ng taong nagpapalayas sa kanila? Hindi nila alam na ang may-ari ng lupa, ang heredera ng Hacienda Hiraya, ay ang paralisadong matanda na nakahiga mismo sa kanilang banig. Sumilip ang unang sinag ng araw sa mga siwang ng dingding na kawayan. Kasabay nito ang tilaok ng manok at ang bango ng sariwang lupa matapos ang bagyo. Ngunit para kay Lola Guni, ang bawat umaga ay tila isang paalala
ng kanyang pagkatalo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, nakalimutan niya kung nasaan siya. Hinanap ng kanyang kamay ang pindutan ng electric bed sa Villa Verde, pero ang naramdaman niya ay ang magaspang na hibla ng banig. Naalala niya ang lahat, ang ulan, ang putik, ang huling tingin ni Kawayan. "Magandang umaga po, Lola Guni." Si Alona iyon. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt na kupas na ang kulay. Bit-bit ang isang palanggana ng maligamgam na tubig. Lumapit siya at dahan-dahang hinubad ang kumot ng matanda para punasan ang mga binti nito. "Pasensya na po kayo, Lola. Wala kaming maayos na banyo para sa inyo, kaya dito muna," sabi ni Alona habang maingat na pinupunasan ang paralisadong binti ni Lola Guni. Tinitigan ni Lola Guni ang dalaga. Napansin niya ang mga paltos sa kamay ni Alona. "Anak, bakit ang dami mong sugat sa kamay?" Ngumiti si Alona. Isang ngiting pilit itinatago ang pagod. Ito po ba? Galing po ito sa pagbubungkal sa bukid. Kulang po kasi kami sa gamit, kaya mano-mano ang pag-aayos namin sa mga pananim matapos ang bagyo. Kailangan pong kumita para may pambili ng gamot ni Lolo Banwa at para sa pangarap kong mag-aral. "Gusto mong mag-aral?" Mahinang tanong ni Lola Guni. "Opo, gusto ko pong maging nurse para po kahit ganito kami kahirap, may mag-aalaga sa mga tulad niyo at ni Lolo. Pero mukhang malabo na po yon." Huminto si Alona at tumingin sa labas. "Dahil sa banta ng demolisyon, baka wala na kaming balikan na bukid bukas." Kumirot ang puso ni Lola Guni. Ang perang ginagastos ni Vanna sa isang mamahaling bag ay sapat na para pag-aralin si Alona ng buong kurso. Ang lupang kinatitirikan ng kanilang pag-asa ay ang lupang hindi man lang binibisita ni Lola Guni noon dahil abala siya sa pagpapakasaya sa Villa Verde. Sino? Sino ba ang may-ari ng lupang ito? Tanong ni Lola Guni. Kahit alam na niya ang sagot. Sabi ni Lolo, isang mayamang pamilya raw mula sa Maynila. Ang Hacienda Hiraya raw ay pag-aari ng mga Dalisay, pero sabi ng mga tauhan na pumunta rito nung isang linggo, ibinenta na raw ito ng anak ng may-ari sa isang korporasyon. Paliwanag ni Alona. Ibinenta? Nag-init ang ulo ni Lola Guni. Hindi pwedeng ibenta ni Kawayan ang lupa dahil nasa pangalan pa rin niya ang titulo. Ang kanyang asawa ay mautak. Iniwan nito ang lahat ng ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Gunita Dalisay at tanging ang pirma niya ang makakapaglipat nito. Pineke nila ang pirma ko, naisip ni Lola Guni. Ang galit na akala niya ay nalunod na sa ulan kagabi ay muling nag-alab. Maya-maya ay pumasok si Tatay Banwa. Tulak-tulak na nito ang wheelchair. Mukha itong bago dahil sa pagkakuskos at pagkakapintura ng itim na galing siguro sa kung saang lata. "O Lola, subukan niyo na ang inyong sasakyan," biro ni Tatay Banwa. "Hindi man ito kasing bilis ng banyo. Sisiguraduhin kong hindi kayo itatatumba nito." Tinulungan ni na Tatay Banwa at Alona si Lola Guni na makaupo sa wheelchair. Inilabas nila ang matanda sa maliit na beranda ng kubo. Doon, nakita ni Lola Guni ang ganda ng Barrio Agos Lupa. Ang mga luntiang bukid, ang malinis na sapa, at ang mga taong kahit mahihirap ay nagagawa pang kumaway at ngumiti sa isa't isa. Dito siya pinalaki ng kanyang mga magulang bago siya napunta sa Maynila. Ito ang kanyang pinagmulan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumahimik ang paligid. Ang mga naglalarong bata sa kalsada ay tumigil. Isang tunog ng makina ng sasakyan ang papalapit. Isang tunog na hindi nababagay sa katahimikan ng baryo. Isang itim at kumikinang na SUV ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kubo ni na Tatay Banwa. "Nandyan na naman sila," bulong ni Alona. Ang boses ay puno ng takot. Kumapit siya sa likod ng wheelchair ni Lola Guni. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking matangkad, nakabarong na puti at may hawak na leather briefcase ang bumaba.
Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit nang makita niya ang matandang babae sa wheelchair, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, nanlaki ang kanyang mga mata. Naglakad siya ng mabilis patungo sa kubo. Hinarangan siya ni Tatay Banwa. "Sino ka? Kumpara ito sa demolisyon. Sinabi ko na sa inyong wala kaming pipirmahan." Sigaw ni Tatay Banwa. Hindi sumagot ang lalaki. Hindi niya tiningnan si Tatay Banwa. Ang kanyang paningin ay nakapako lang kay Lola Guni. Nang makarating siya sa harap ng matanda, laking gulat ng lahat nang bigla siyang lumuhod sa putikan, sa mismong paanan ng wheelchair. "Lola Guni," tawag ng lalaki. Ang boses niya ay nanginginig sa emosyon. "Sa wakas, nahanap ko rin po kayo." Tinitigan ni Lola Guni ang lalaki. May pamilyar sa mga mata nito. "Makisig, ikaw ba yan, Makisig Lakan?" "Opo, Lola. Ang batang dating pinapakain nyo sa lansangan." "Ang batang pinag-aral nyo," sagot ng lalaki habang hinahawakan ang mga kamay ni Lola Guni. "Ako na po ang abogado nyo ngayon at dala ko po ang masamang balita tungkol sa ginagawa ni Navana sa inyong mga ari-arian." Napasinghap si Alona at Tatay Banwa. Tumingin sila kay Lola Guni, ang matandang inakala nilang pulubi, na ngayon ay tinatawag na Lola Guni ng isang prestihiyosong abogado. Ngumiti ng mapait si Lola Guni. Tumingin siya kay Attorney Makisig, pagkatapos ay sa kanyang mga kamay na nanginginig. "Makisig," sabi ni Lola Guni. Ang boses niya ay biglang naging matatag at puno ng awtoridad. "Ihanda mo ang lahat ng papeles. Panahon na para bawiin ko ang lahat ng sa akin." Hindi ko mapigilan ang panginginig ng aking mga kamay habang nakaluhod ako sa harap ni Lola Guni. Ang putik na dumidikit sa aking mamahaling barong ay walang halaga kumpara sa bigat ng krus na pinasan ng matandang ito. Tumingin ako sa kanyang mga mata, ang mga matang nagbigay sa akin ng pag-asa noong ako ay isang batang yagit pa lamang na namamalimos sa tapat ng kanilang kumpanya. Ngayon, ang mga matang yon ay puno ng pighati, ngunit mayroon ding ningas ng galit na unti-unting muling nabubuhay. "Attorney Makisig, bakit ka narito?" Mahinang tanong ni Tatay Banwa, habang pilit na inaalalayan ang kanyang sarili sa tabi ng wheelchair. "Anong kailangan mo sa aming panauhin?" Tumayo ako at hinarap sila. "Tatay Banwa, Alona, ang matandang babaeng iniligtas ninyo ay hindi basta-bastang ligaw na kaluluwa. Siya si Doña Gunita Dalisay. Siya ang tunay at nag-iisang tagapagmana ng lahat ng ari-ariang iniwan ni Don Teodoro Dalisay. At ang lupang kinatitirikan ng baryong ito ang Hacienda Hiraya. At siya ang inyong tunay na Panginoong may lupa." Natahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga ibon at ang mabilis na paghinga ni Alona. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ng dalaga. Ang Lola Guni na pinapakain niya ng lugaw ay ang babaeng may-ari ng buong buhay nila. Binuksan ko ang aking briefcase at inilabas ang isang makapal na folder. "Lola, sa loob ng isang linggo, hinanap ko kayo. Sinabi ni Vanna sa pulisya na kayo ay kusang umalis at nawawala. Pero hindi ako naniwala. Alam kong hindi nyo iiwan ang Villaverde nang walang paalam. Sinubukan nilang patayin ako, Makisig," bulong ni Lola Guni. Ang boses niya ay galing sa ilalim ng kanyang kaluluwa. "Iniwan nila ako sa gitna ng bagyo para makuha ang lupa." Nag-init ang aking ulo. "Alam ko po, Lola. At may dahilan kung bakit nagmamadali si Vanna na paalisin ang mga tao rito sa Barrio Aguslupa. Hindi lang ito basta lupang sakahan. Ayon sa huling pagsusuri na ginawa ni Don Teodoro, bago siya namatay, ang ilalim ng Hacienda Hiraya ay mayaman sa natural mineral spring water, isang gintong deposito na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Iyan ang lihim na gustong suluhin ni Vanna." Napasinghap si Tatay Banwa. Kaya pala ganoon na lang ang lupit ng mga tauhan na pumupunta rito."
Hinawakan ko ang kamay ni Lola Guni. Lola, pineke nila ang iyong pirma sa ilang dokumento para subukang ibenta ang bahagi ng lupa. Pero hindi nila alam na may special power of attorney akong hawak na ginawa niyo noon pa, na tanging ako lang ang may kapangyarihang mag-aproba ng anumang benta kung sakaling maging incapacitated kayo. Buhay kayo, Lola. At dahil buhay kayo, ang lahat ng pinirmahan nila ay walang bisa. Tumingin si Lola Guni sa malayo, sa lawak ng Hacienda Hiraya. Ang kanyang muka ay naging parang bato, matigas at hindi matitinag. Makisig, sabi niya. Ayaw ko nang bumalik sa Villa Verde. Ang bahay na yon ay puno na ng lason. Dito ako mananatili sa piling ng mga taong itinuring akong tao. Noong ako ay wala ng halaga. Pero gusto kong makita ang mukha ni Vanna kapag nalaman niyang ang basura na itapon niya ay ang siyang dudurog sa kanyang mga pangarap. Gagawin natin yan, Lola, sagot ko. Simula ngayong araw, ang Hacienda Hiraya ay hindi na tatawaging lupang pinag-aagawan. Ito na ang magiging kuta niyo. Habang nangyayari ito sa Barrio Agos Lupa, sa loob ng marangyang salas ng Villaverde sa Maynila. Nakahiga si Vanna sa sofa, may maskara sa mukha at may hawak na baso ng mamahaling wine. Sa tapat niya, si Kawayan ay tulala. Nakatingin sa kawalan habang pilit na nilulunok ang alak na tila naging lason sa kanyang lalamunan. Hay naku, Kawayan, relax ka lang, sabi ni Vanna habang tumatawa ng mahina. Wala na ang matandang yon. Siguradong tinangay na siya ng baha o kaya ay kinain na ng mga ligaw na aso sa bundok. Bukas na bukas, pipirmahan na natin ang kontrata sa mga developers. Magiging bilyonaryo na tayo. Hindi sumagot si Kawayan. Ang tanging naririnig niya ay ang huling sigaw ng kanyang ina. Biglang bumukas ang TV. Isang breaking news ang lumabas. Nabitawan ni Vanna ang kanyang wine glass. Nabitak ito sa sahig. Ang pulang alak ay kumalat na parang dugo sa puting carpet. Sa screen ng TV, makikita ang isang live broadcast mula sa isang liblib na baryo. At doon, sa gitna ng mga tao, ay nakaupo ang isang matandang babae sa isang wheelchair. Maayos ang suot, nakataas ang noo, at sa tabi niya ay ang pinakakinatatakutang abogado sa bansa, si attorney. Makisiglakan. Ang headline sa ibaba ay malaking malaki. Missing heiress of Dalisay Estate, found alive. Investigation against son and daughter-in-law for abandonment and fraud. To begin. Direktang tumingin si Lola Guni sa kamera. Tila ba nakikita niya ang mukha ni Vanna at Kawayan sa kabilang panig ng screen. Ang kanyang mga labi ay gumalaw ng bahagya, bumuo ng isang salita na walang tunog pero malinaw na malinaw para sa dalawang taksil. Tapos, na kayo. Hindi ito maaari, hindi ito pwedeng mangyari. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa salas ng Villa Verde. Inihagis ni Vanna ang kanyang mamahaling baso sa direksyon ng malaking TV screen, kung saan kasalukuyang ipinapakita ang mukha ni Lola Guni. Ang pulang alak ay tumalsik sa pader, mistulang sariwang dugo na dahan-dahang umaagos. Nanginginig ang buong katawan ni Vanna. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay ngayon ay namumutla at balisa. Paanong nabuhay ang matandang yon? Paano siya nahanap ng pesteng makisig na yan? Sa isang sulok, nakaupo si Kawayan na nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay mahinang yumayanig. Sinasabi ko na sa iyo, Vanna, mali ang ginawa natin. Karma na natin ito. Nanay ko yun, Banana. Nanay ko yun. Tumahimik ka, Kawayan, bulyaw ni Vanna, habang mabilis na naglalakad pabalik-balik. Huwag kang mag-inarte na parang santo ngayon. Kasama ka sa kotseng yun. Ikaw ang nagmaneho. Ikaw ang nagbaba sa kanya sa putikan. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong kasama kitang mabubulok sa kulungan. Napatingala si Kawayan ang kanyang mga mata
ay puno ng luha at takot. Anong gagawin natin? Ang balita, alam na ng buong mundo. Sabi ni Attorney Makisig, kakasuhan tayo. Biglang tumigil si Vanna. Isang nakakakilabot na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na ningning. Lumapit siya kay Kawayan at hinawakan ang magkabilang balikat nito. Makinig ka sa akin, bulong ni Vanna. Ang boses ay naging malambing pero puno ng lason. Hindi pa tayo talo. Ang kailangan lang nating gawin ay bumalik doon. Magluluhod tayo. Magmamakaawa tayo. Sasabihin nating na wala lang tayo, na akala natin ay may kumuha sa kanya habang bumibili tayo ng gamot. Sasabihin nating shock tayo kaya hindi tayo nakabalik agad. Sa tingin mo maniniwala siya? Tanong ni Kawayan. Kailangan niyang maniwala. Nanay mo siya, Kawayan. Malambot ang puso ng matandang yan sa'yo. At higit sa lahat, hinigpitan ni Vanna ang hawak sa asawa. Kailangang palabasin nating uliyanin na siya, na ang lahat ng sinasabi niya laban sa atin ay gawa-gawa lang ng isang isip na si Rana. Kung makuha natin ang guardianship sa kanya dahil sa kanyang kondisyon, mapapasa atin pa rin ang Hacienda Hiraya. Vanna, huwag na. Gawin mo ang sinasabi ko kung ayaw mong mabulok sa rehas. Huling sigaw ni Vanna bago tumalikod para kumuha ng bag. Magbihis ka ng pinakalumang damit mo. Kailangan nating magmukhang kawawa. Tara na. Paglipas ng ilang oras, ang itim na van ay muling pumasok sa Barrio Agos Lupa. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito ang tahimik at madilim na baryo na iniwan nila noong gabing iyon. Mula sa malayo, nakita ni Vanna ang isang malaking tarangkahan na gawa sa bakal na bagong kabit. May mga security guard na nakauniforme at may hawak na baril ang nakabantay sa paligid. Ang kubo ni Tatay Banwai ay napapalibutan na ngayon ng mga tauhan ni Attorney Makisig. Nang huminto ang van sa tapat ng tarangkahan, agad itong hinarang ng mga gwardiya. Sino kayo? Bawal ang pumasok dito. Pribadong ari-arian ito ng mga dalisay, sabi ng isang gwardiya. Binaba ni Vanna ang bintana ng sasakyan. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang mukha. Ang mataray at malupit na Vanna ay biglang nagmukhang isang nagdadalamhating anak. Kuya, parang awa mo na. Hikbi ni Vanna habang pilit na naglalabas ng luha. Ako ang manugang ni Doña Gunita. Ito ang kanyang kaisa-isang anak, si Kawayan. Hinahanap namin siya gabi-gabi. Salamat sa Diyos at nalaman naming nandito siya. Gusto lang naming makita ang nanay namin. Nagkatinginan ang mga gwardiya. Isa sa kanila ang gumamit ng radyo para tumawag sa loob. Pagkalipas ng ilang minuto, dahan-dahang bumukas ang tarangkahan. Pero hindi si Lola Guni ang sumalubong sa kanila. Si Attorney Makisig ang naglalakad patungo sa kanila. Ang kanyang mga kamay ay nakapamulsa at ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento. Sa likod niya, nakatayo ang mga taga-baryo, kabilang si Alona na nakatingin ng matalim sa sasakyan. Bumaba si Vanna at Kawayan. Agad na nagtatakbo si Vanna at akmang luluhod sa harap ni Makisig. Attorney Makisig, nasaan ang biyenan ko? Nasaan si Mama Guni? Salamat at nahanap niyo siya. Nag-alala kami ng husto. Sigaw ni Vanna na tila hihimatayin sa tuwa. Tiningnan lang sila ni Makisig nang may halong pandiri. Ang bilis niyo atang nakarating dito, Mrs. Bagsik. Akala ko ba ay abala kayo sa pagpirma ng mga pekeng dokumento sa Maynila? Anong sinasabi niyo, attorney? Wala kaming alam sa sinasabi niyo. Depensa ni Vanna. Gusto lang naming makita si Mama. Gusto niyo ba talaga siyang makita? Tanong ni Makisig. Humakbang siya paitaas at itinuro ang beranda ng bahay. Doon, dahan-dahang itinulak ni Alona ang wheelchair ni Lola Guni palabas. Nakasuot ang matanda ng isang malinis at eleganteng puting damit.
Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Wala sa kanya ang bakas ng sugat o putik. Nang makita si Lola Guni, biglang nanlambot ang mga tuhod ni Kawayan. Nay, bulong niya. Pero bago pa sila makalapit, itinaas ni Lola Guni ang kanyang kamay. Isang simpleng kilos pero sapat na para tumigil ang buong mundo. Huwag kayong lalapit. Ang boses ni Lola Guni ay hindi nanginginig. Ito ay malakas, malinaw, at puno ng awtoridad. Ang tanging dahilan kung bakit ko kayo pinapasok dito ay para sabihin ito sa inyong dalawa sa harap ng maraming saksi. Tumingin si Lola Guni ng diretso sa mga mata ni Vanna na ngayon ay pilit pa ring umaarte. Vanna, Kawayan, itigil niyo na ang palabas na ito dahil ang lupang ito, ang Hacienda Hiraya, na balak niyong nakawin, ito na ang magiging sementeryo ng inyong mga ambisyon. Biglang may dumating na 2 sasakyan ng pulis sa likod ng van ni Vanna. Bumaba ang mga opisyal na may hawak na warrant of arrest. Nanlaki ang mga mata ni Vanna. Anong ibig sabihin nito? Isang malamig na ngiti ang lumabas sa mga labi ni Lola Guni. Ibig sabihin nito, Vanna, tapos na ang oras nyo sa Villa Verde. Oras na para maranasan nyo kung paano ang mabuhay sa dilim. Ang ingay ng mga sirena ng pulis ay tila isang malakas na tugtog na sumasabay sa pintig ng aking puso. Habang nakaupo ako rito, sa aking wheelchair, nakatingin sa 2 taong nasa harap ko, tila bumagal ang takbo ng mundo. Narito sila, ang aking anak at ang aking manugang. Nakasuot sila ng mga damit na gusot-gusot. Ang mga muka ay tila ba namatayan. Ngunit alam ko ang totoo. Hindi sila nagluluksa para sa akin. Nagluluksa sila para sa kanilang mga sarili. Nay, Nay, parang awa mo na. Ang boses ni Kawayan ay nanginig, halos magmakaawa. Humakbang siya palapit, pero agad siyang hinarang ng 2 pulis. Hindi namin sinasadya. Naguluhan lang kami, Nay. Natakot kami sa mga utang. Tumingin ako sa kanya. Ang aking Kawayan. Ang batang binuhat ko ng 9 na buwan. Ang batang inalagaan ko nang mag-isa nang mamatay ang kanyang ama. Ngayon, nakikita ko na lang sa kanya ang isang anino ng taong hinaluan ng kasamaan at kahinaan. Bago pa ako makasagot, biglang bumagsak si Vanna sa kanyang mga tuhod. Ang marumi at maputik na lupa ng Agos Lupa ay dumikit sa kanyang mamahaling bestida, pero tila wala siyang pakialam. Mama Guni! Humahagulgol si Vanna. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak. Ang kanyang mga balikat ay yumayanig sa tindi ng kanyang pagsisisi. Patawarin niyo po kami. Kasalanan ko po ang lahat. Inuto ko lang si Kawayan, Mama. Huwag niyo po siyang isama sa galit niyo. Mahal na mahal namin kayo. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Alam ko ang luhang yan. Nakita ko na yan nung makuha niya ang pabor ko na ibenta ang lumang sasakyan ng asawa ko. Nakita ko na yan nung hingi niya ang aking mga alahas. Luha ng buwaya. Isang luhang may kapalit na interes. Vanna, mahina, pero matatag ang aking boses. Tumayo ka riyan. Huwag mong madumihan ang lupang ito ng iyong mga kasinungalingan. Tumigil si Vanna sa kanyang pag-iyak, sandaling natigilan, bago muling nagpatuloy sa pagmamakaawa. Mama, hindi po. Ang totoo niyan, babalikan po talaga namin kayo. Nawala lang po kami sa sarili. Ang plano po talaga namin ay ipaggamot kayo sa ibang bansa, kaya namin kailangan ng pera mula sa lupa. Napatawa ako ng bahagya, isang tawang puno ng pait. Ipagamot? Vanna, iniwan niyo ako sa dilim. Iniwan niyo ako sa ulan na walang kalaban-laban. Kung hindi dahil sa mga taong ito, itinuro ko sina Tatay Banwa at Alona na nakatayo sa tabi ko. Marahil ay bangkay na ako ngayon na pinagpipistahan ng mga uod. Lola Guni, huwag po kayong makinig sa kanila. Bulong ni Alona habang mahigpit na nakahawak sa armrest ng aking wheelchair.
Ramdam ko ang panginginig ng kanyang kamay sa galit para sa akin. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako kay Kawayan. Ang aking anak ay nakayuko. Hindi makatingin sa akin ng diretso. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas na. Kawayan, tawag ko sa kanya. Tumingin ka sa akin. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng takot. Pinapatawad kita bilang anak ko, sabi ko. Nakita ko ang isang munting pag-asa na gumuhit sa kanyang mukha. Pero bilang isang mamamayan at bilang may-ari ng Hacienda Hiraya, kailangan mong harapin ang batas. Ang kapatawaran ay nasa puso ko, pero ang katarungan ay nasa kamay ng korte. Nay, hindi. Nay, parang awa mo na. Sigaw ni Kawayan habang sinisimulan na siyang hilahin ng mga pulis patungo sa sasakyan. Agad na tumayo si Vanna. Ang kanyang mapait na pag-iyak ay biglang nawala. Ang kanyang mukha ay naging parang sa isang halimaw, matalim at mapanganib. Tumingin siya sa akin ng may matinding puot. Matanda ka na, Gunita. Akala mo ba ay mananalo ka? Sigaw ni Vanna habang kinakaladkad din siya ng mga pulis. Kahit mabulok kami sa kulungan, sisiguraduhin kong wala kang mapapala. Babalik ako. At kapag bumalik ako, kukunin ko ang lahat ng sayo. Lumapit si Vanna kay Kawayan habang kapwa sila isinasakay sa van ng pulis. May ibinulong siya sa asawa, sapat na para marinig ko dahil sa katahimikan ng paligid. Kawayan, huwag kang aamin. Isang salita lang na magdiin sa akin at sisiguraduhin kong mawawala ang lahat sa atin. Huwag kang tanga. Isipin mo ang bahay natin. Pinanood ko silang mailulan sa sasakyan. Ang mga sirena ay unti-unting lumayo hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa Barrio Agos Lupa. Naramdaman ko ang isang kamay sa aking balikat. Si Tatay Banwa. Ayos lang po ba kayo, Lola? Tanong din niya. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Nanginginig pa rin ang mga ito. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng desisyong aking ginawa. Ikinulong ko ang sarili kong anak, pero alam ko, ito ang tanging paraan para mailigtas siya sa tuluyang paglamon ng kasamaan ni Vanna. Ayos lang ako, Banwa, sagot ko. Ngunit alam kong hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Hanggat may natitira pang galit sa puso ni Vanna, hindi tayo magiging panatag. Tumingin ako sa langit. Maaliwalas na ang gabi, pero sa puso ko, alam kong may isa pang bagyong darating. Isang bagyong susubok kung hanggang saan ang hangganan ng aking paninindigan. Malamig, malansa, at amoy kalawang. Ito ang bumubungad sa akin sa bawat paghinga ko rito sa loob ng detention cell. Ang tunog ng mga susi ng gwardiya at ang kalansing ng mga rehas ay tila isang sumpa na paulit-ulit na tumatama sa aking pandinig. Nakaupo ako sa sulok ng sementadong sahig. Yakap-yakap ang aking mga binti. Sa kabilang selda, naririnig ko ang boses ni Vanna. Hindi siya tumitigil sa kapapalo sa rehas, sumisigaw sa mga pulis, nagbabanta na ididemanda niya ang lahat. Pero ako, wala akong lakas para sumigaw. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong konsensya. Kawayan bagsik, may dalaw ka. Napaangat ako ng tingin. Ang gwardiya ay binuksan ng pinto ng selda at iginaya ako sa isang maliit na silid. Doon, sa likod ng isang mesang kahoy, nakaupo ang aking ina, si Lola Guni. Hindi siya nakatingin sa akin. Nakatingin siya sa isang maliit na bintana sa itaas kung saan sumisilip ang isang munting liwanag. Mukha siyang napakakalmado, napakalinaw ng aura. Malayo sa matandang halos hindi makahinga noong gabing iniwan ko siya sa ulan. Nay, bulong ko habang dahan-dahang nauupo sa tapat niya. Hindi ko magawang hawakan ang kanyang kamay. Nahihiya ako. Nandidiri ako sa sarili ko. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa akin. Kamusta ka rito, Kawayan? Nay, patawarin niyo po ako. Agad kong sabi.
Ang mga luha ay muling pumatak. Hindi ko po ginusto yon. Si Vanna. Si Vanna ang nagpumilit. Marami siyang utang sa sugal, Nay. Pinagbantaan niya ang buhay ko. Sabi niya, kung hindi ko gagawin yun, mawawala ang lahat sa atin. Natakot ako. Huminga ng malalim si Lola Guni. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Isang lungkot na hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa akin. Kawayan anak, sabi niya. Ang boses ay parang haplos sa aking sugatang puso. Ang takot ay hindi sapat na dahilan para pumatay ng kaluluwa ng iyong ina. Ang utang ay nababayaran, pero ang dangal, kapag nawala, mahirap nang bawiin. Tulungan niyo po ako, Nay. Pagmamakaawa ko, kausapin niyo si attorney. Makisig, iurong niyo ang kaso laban sa akin. Kahit kay Vanna na lang ang ituloy niyo. Ako ang anak niyo, Nay. Hindi ko kayang tumagal dito. Tinitigan ako ni Lola Guni ng matagal. Parang sinusukat niya ang bawat hibla ng aking pagkatao. Pinapatawad na kita, kawayan, ulit niya. Simula noong gabing iligtas ako ni Alona at Tatay Banwa, tinanggal ko na ang puot sa puso ko para sa iyo. Dahil kung hindi, ako ang magiging bilanggo ng sarili kong galit. Nabuhayan ako ng loob. Salamat, Nay. Ibig po bang sabihin, makakalabas na ako? Umiling si Lola Guni, isang iling na nagpaguho sa aking mundo. Hindi, kawayan. Ang kapatawaran ay para sa iyong kaluluwa, para makatulog ka ng mahimbing sa gabi. Pero ang pananagutan sa batas ay para sa iyong paglaki bilang isang lalaki. Kailangan mong pagbayaran ang iyong ginawa. Ito ang huling sakripisyo ko para sa iyo, ang hayaan kang harapin ang katarungan upang sa paglabas mo, ikaw ay tunay na malaya na. Nay, paano niyo nagagawa ito sa akin? Sigaw ko. Ang takot ay muling nanaig. Anak niyo ako. Mas pinili niyo pa ang mga estrangherong yon kaysa sa sarili niyong dugo. Tumayo si Lola Guni sa tulong ni attorney. Makisig na pumasok sa silid. Tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. Ang mga estrangherong sinasabi mo, kawayan, ay ang mga taong bumuhat sa akin noong ako ay itinapon mo. Ang dugo ay nagbibigay ng buhay, pero ang pagmamahal at malasakit ang nagbibigay ng pamilya. Mag-ingat ka rito, anak. Ipagdarasal ko ang iyong pagbabago. Habang inilalabas si Lola Guni, naiwan akong mag-isa sa silid. Ang kanyang mga salita ay tila mga latigo na humahampas sa aking isipan. Ngunit bago pa ako maibalik sa aking selda, narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa kabilang bahagi ng presinto. Boses ni Vanna. Attorney Salazar, gawin mo ang lahat. Gamitin mo ang dokumentong yan. Ipalabas mong baliw ang matandang yan. Hindi niya pwedeng bawiin ang Hacienda Hiraya dahil incapacitated na siya. Pirmahan mo na ang petition for mental incompetency. Nanigas ang aking buong katawan. Si Vanna, hindi pa siya tapos. At sa pagkakataong ito, hindi lang ang lupa ang balak niyang kunin. Balak niyang sirain ang huling natitirang dignidad ni Lola Guni sa pamamagitan ng pagsasabing baliw ang sarili kong ina. Ramdam ko ang lamig ng aircon sa loob ng courtroom, pero ang totoo, ang mas nararamdaman ko ay ang tensyon na bumabalot sa bawat sulok ng silid na ito. Nakatayo ako sa tabi ni Lola Guni. Nakasuot siya ng isang eleganteng abilyanang terno. Diretso ang upo sa kanyang wheelchair. At ang kanyang mga mata ay nakapako sa harapan. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Sa kabilang panig, naroon si Vanna Bagsik. Kahit nakaposas, nagawa pa rin niyang magsuot ng isang itim na dress na tila ba dadalo siya sa isang cocktail party at hindi sa isang pagdinig. Kasama niya ang kanyang abogado na si Attorney Salazar, isang lalaking kilala sa paglusot sa mga butas ng batas. Your Honor, panimula ni Attorney Salazar, ang boses ay puno ng pekeng simpatiya. Ang aking kliyente ay biktima lamang ng maling paratang
Ang totoo niyan, ang ating butihing Doña Gunita ay dumaranas na ng demensya at mental incompetency. Ang lahat ng kanyang sinasabi tungkol sa pag-abandona sa kanya ay bunga lamang ng kanyang humihina ng isipan. Narito po ang psychiatric report na nagpapatunay na hindi na siya karapat-dapat humawak ng kanyang ari-arian. Narinig ko ang mahinang singhap mula sa mga taga-Barrio Agos Lupa na naroon para suportahan si Lola Guni. Tiningnan ko si Lola, hindi man lang siya kumurap. Ang kanyang katahimikan ay tila isang malalim na dagat bago ang isang malakas na bagyo. Tumayo ako at hinarap ang hukom. Your Honor, ang psychiatric report na yan ay galing sa isang pribadong doktor na may malaking utang na loob sa pamilya Bagsik. Hiling ko po na balewalain ito dahil ang katarungan ay hindi nakabase sa opinyon ng isang bayarang doktor kundi sa hindi matatawarang ebidensya. Anong ebidensya ang sinasabi mo, attorney? Lakan? Tanong ng hukom. Ngumiti ako ng bahagya. Isang ngiting alam kong magpapabagsak sa kuta ni Vanna. Your Honor, ang sasakyang ginamit sa pag-abandona kay Lola Guni ay isang high-end smart van. Hindi alam ng mga akusado na ang sasakyang iyon ay mayroong cloud-based dashcam at internal audio recording na automatikong nagsisave ng data sa main server ng kumpanya kapag nakaramdam ang sasakyan ng matinding impact o vibration tulad ng gabing iyon sa gitna ng bagyo. Nakita ko ang biglang paglaki ng mga mata ni Vanna. Ang kanyang pagkakaupo ay naging balisa. Iniharap ko po ang video at audio footage mula sa gabing iyon. Sabi ko habang binubuksan ang projector. Biglang nagdilim ang silid hukuman at ang screen ay nabuhay. Ang unang lumabas ay ang madilim na kalsada ng Agos Lupa sa gitna ng malakas na ulan. Pagkatapos, ang boses ni Vanna ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Malinaw, matalim, at walang bahid ng awa. Bilisan mo, kawayan. Itapon mo na ang matandang yan sa labas. Wala nang makakakita sa atin dito. Isipin mo ang milyon-milyong dolyar na naghihintay sa atin kapag nawala na siya. Sinundan ito ng tunog ng pagkaladkad, ang pagbagsak ni Lola Guni sa putikan at ang huling sigaw ng matanda na tinatawag ang kanyang anak. Pagkatapos, ang tunog ng pag-arangkada ng van at ang tawa ni Vanna na tila isang demonyong nagdiriwang. Natahimik ang buong korte. Ang tanging naririnig ay ang mahinang hikbi ni Alona mula sa gallery. Hindi totoo yan, fake yan, inedit niyo ang video na yan. Sigaw ni Vanna habang pilit na tumatayo at sinusubukang abutin ang screen. Salazar, gawin mo ang paraan. Sabihin mong peke yan. Maupo kayo, Mrs. Bagsik. Sigaw ng hukom habang pinupukpok ang kanyang gabel. Ang katibayang ito ay beripikado ng mga eksperto. Hinarap ko si Lola Guni. Lola, may gusto po ba kayong sabihin? Dahan-dahang inikot ni Lola Guni ang kanyang wheelchair patungo sa gitna ng korte. Tumingin siya sa hukom, pagkatapos ay kay Vanna. Your Honor, simula ni Lola Guni, ang boses ay matatag at puno ng dignidad. Sabi nila, ako ay baliw. Sabi nila, wala na akong kakayahang mag-isip. Pero ang tunay na kabaliwan ay ang isipin na ang pera ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng isang tao. Ang tunay na kabaliwan ay ang pagtalikod sa taong nagbigay sa iyo ng buhay para lamang sa isang pirasong lupa. Tumitig siya ng matalim kay Vanna. Vanna, nakuha mo ang lahat ng gusto mo noon. Ang aking tiwala, ang aking mga alahas, at maging ng aking anak. Pero ang isang bagay na hinding-hindi mo makukuha ay ang aking dangal. Ngayong araw, ang batas ng tao ang hahatol sa iyo, pero ang batas ng langit, kanina pa yon nakatitig sa iyong kaluluwa. Binagsak ng hukom ang gabel. Based on the overwhelming evidence presented, the petition for mental incompetency is hereby dismissed. Furthermore, this court finds probable cause to proceed with the charges of abandonment
of a vulnerable person, grave coercion, and falsification of public documents against Vanna Bagsik and Kawayan Bagsik. No bail is recommended. Hindi! Hindi maaari! Histerikong sigaw ni Vanna habang kinakaladkad siya ng mga security guards palabas ng silid. Nang mawala na ang ingay, lumapit ako kay Lola Guni. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Tapos na po, Lola. Nakuha na natin ang hustisya. Ngumiti si Lola Guni, pero may luhang pumatak sa kanyang pisngi. Salamat, Makisig. Pero ang tunay na laban ay hindi ang ipakulong sila, kundi ang ayusin ang mga nasira nilang buhay sa Hacienda Hiraya. Tumingin siya kay Alona at Tatay Banwa na tumatakbo palapit sa kanya para yumakap. Sa sandaling iyon, alam kong hindi na si Lola Guni ang biktima. Siya na ang magiging tagapagligtas. 1 taon na ang nakalilipas. Huminga ako ng malalim habang dinadama ang sariwang hangin na nagmumula sa mga bundok ng Sinagtala. Hindi na amoy usok o amoy kalawang ang paligid. Ang amoy na humahalimuyak ngayon ay ang bango ng mga bulaklak ng dapo at ang linis ng tubig na nagmumula sa mga batis. Dahan-dahan kong pinaandar ang aking wheelchair sa sementadong pathwalk ng Hacienda Hiraya. Sa harap ko, nakatayo ang isang malawak at magandang gusali na gawa sa kahoy at bato, ang tahanan ni Guni. Dati, ang lupang ito ay pinag-aagawan ng mga buwitreng uhaw sa salapi. Ngayon, punong-puno ito ng tawanan ng mga lolo at lola na dati ay palaboy sa lansangan. Dito, ang bawat silid ay may init ng pagmamahal at ang bawat hapagkainan ay may sapat na pagkain para sa lahat. Lola Guni! Lola Guni! Napangiti ako nang makita ko si Alona na tumatakbo patungo sa akin. Nakasuot siya ng malinis na puting uniforme ng isang nursing student. Mas lalo siyang gumanda at ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng takot. Lola, oras na po ng inyong therapy sa Hot Springs. Masayang sabi ni Alona habang hinahawakan ng hawakan ng aking wheelchair. Sabi ni Doc, napakabilis daw po ng paglakas ng inyong mga kalamnan dahil sa mineral water dito. Salamat, Alona. Sagot ko habang hinahaplos ang kanyang kamay. Salamat dahil hindi mo ako iniwan hanggang sa matupad natin ang pangarap na ito. Kayo po ang nagbigay sa amin ng pangarap, Lola. Bulong niya. Habang tinatahak namin ang daan patungo sa Healing Springs, nadaanan namin ang malawak na hardin. Doon, nakita ko si Tatay Banwa na masiglang nagtuturo sa mga kabataan kung paano magtanim ng mga halamang gamot. Siya na ngayon ang head administrator ng aming center. Sa wakas, hindi na niya kailangang matulog ng may takot na baka sa susunod na araw ay wala na silang bubong na masisilungan. Ngunit sa dulo ng hardin, malapit sa bakod, napatigil ang aking paningin. May isang lalaking nakayuko, abala sa pagbunot ng mga damo. Nakasuot siya ng kupas na t-shirt at maong. Ang kanyang mga galaw ay mabagal at puno ng pag-iingat. Nang maramdaman niyang may nakatingin sa kanya, dahan-dahan siyang nag-angat ng ulo. Si Kawayan, dahil sa tulong ni Attorney Makisig at sa aking testimonya, nabigyan siya ng pagkakataong magbagong buhay sa pamamagitan ng community service at mas maikling sentensya dahil sa kanyang pag-amin laban kay Vanna. Si Vanna ay nananatili pa rin sa loob ng correctional facility, tumatanda sa piling ng kanyang sariling galit. Tumingin sa akin si Kawayan. Nakita ko ang lungkot at ang matinding hiya sa kanyang mga mata. Hindi siya lumapit. Hindi siya nagsalita. Alam niyang may mga pader na hindi basta-basta matitibag ng isang salita lang. Ngunit sa kanyang pagtitiyaga rito sa hacienda, bilang isang simpleng manggagawa, alam kong sinusubukan niyang buuin ang kanyang sarili mula sa abo. Ngumiti ako nang bahagya sa kanya. Isang ngiting nagsasabing, nandito ka pa rin at may pagkakataon ka pa. Nakita ko ang pagpatak ng luha sa kanyang pisngi bago siya muling yumuko at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Hindi ko na kailangan ng marangyang bilya verde. Hindi ko na kailangan ng mga alahas na naging mitya ng kasakiman. Habang pinapanood ko ang paglubog ng araw sa abot tanaw ng Hacienda Hiraya,
naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa taong kapareho mo ng dugo. Ang pamilya ay ang mga taong bumuhat sa iyo noong ikaw ay nadapa. Ang mga taong nagbigay sa iyo ng lugaw sa gitna ng bagyo. At ang mga taong nanatili kahit wala ka nang maibibigay. Ako si Gunita Dalisay, ang matandang itinapon sa putikan, ngunit muling bumangon upang maging matatag na pundasyon ng isang bagong simula. Dahil sa dulo ng bawat sakit, laging may naghihintay na pag-ibig kung bubuksan mo lang ang iyong puso para sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Ang kwento ni Lola Guni ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng ating ari-arian, kundi sa laki ng ating malasakit sa kapwa. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa nakaraan, kundi ang pagpili na maging malaya mula sa sakit upang makapagsimulang muli. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito ng katatagan, hustisya at tunay na pag-ibig. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag nyo pong kalimutang i-like, i-share sa inyong pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming audio drama. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Ano pong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Lola Guni? I-comment nyo po sa ibaba. Pati na rin ang mga uri ng kwento na gusto ninyong mapakinggan sa susunod. Gusto naming marinig ang inyong boses. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, ito ang inyong kasama sa paglalakbay ng puso. Maraming salamat po.